Secret XPG. Buhat ng naudlot ang tanghaling tapat na sana'y salpukan ni Mang Kaloy at Colleen, ay hindi na sila nagtangka pang ulitin yun. Natakot si Colleen at talagang mahirap na ang mahuli sila ng biyanan. Kaya minabuti na lang nilang magtiis at maghintay ng tamang tiyempo. Para sa ganon ay hindi na sila mabitin pa. Lumipas ang ilan pang linggo at pumasok na nga ang buwan ng April. Araw ng Biyernes, April 11. Ito na ang huling araw ng pasukan ni Gian at Marinel sa school dahil summer vacation na sila. At sa susunod na linggo ay Lenten season na. Nag-iimpake na ang dalawang magkapatid ng kanilang gamit para umuwi na sa kanilang bagong bahay sa kabilang bayan. Marinel, Gian, halika na, bilisan nyo na dyan mag-ayos at malapit na maggabi. Sigaw ni Mang Kaloy sa dalawang anak. Opo tay, wait lang. Si Gian kasi ayaw akong tulungan dito mag-ayos. Puro pagwawalkman ang inaatupag. Inis na salita ni Marinel. Pasado 5 PM na nang natapos at bumaba sina Marinel at Gian. Si Mang Kaloy naman ay humabol muna ng pagkakape bago sila umalis. Maya-maya ay dumating na si Sandro mula sa biyahe. O Sandro, napaaga yata ang uwi mo. Opo, at medyo masakit ang ulo ko. Papahinga po muna ako. Ganun ba? Sige anak, nandun sa kwarto ang mag-iina mo. Ah, ganun po ba? Sige itay. Anak, sa Biyernes Santo, sisimba ba kayo? Ah, baka hindi po. Papasada kasi ako tay. Malakas ang kita, maraming pasahero. At kakaunti ang tricycle driver. Sasamantalahin ko na muna. Napakasipag mo naman anak. Manang-manang ka sa akin. Sabay nagtawanan ang mag-ama. Sa isip-isip naman ni Mang Kaloy. Namana mo nga sa akin ang kasipagan sa biyahe. Pero ang kasipagan sa paggawa ng bata, mahina ka naman. Ayan, ako na tuloy ang gumawa ng bata na nasa sinapupunan ni Colleen. Pagkatapos nun ay lumarga na si Mang Kaloy kasama ang dalawang anak at umuwi na sa bagong bahay. Samantala, bandang 10 PM na ng gabi, habang nagkukwentuhan ang mag-asawang Sandro at Colleen sa loob ng kwarto, mahimbing ng tulog si Charlie sa tabi nila. Colleen, tulog na si Charlie. Pwede na tayong makasalisi. Psst, Sandro, saka na lang. Wala ako sa mood. Bakit naman? Ikaw naman, ngayon nga lang ulit tayo magaganito. Namiss ko na ang sexy at maganda kong misis. Ay Sandro, ano ba? Nakikiliti ako. Huwag ka nga maingay, si Charlie katabi lang natin. 1 taon na si Charlie. Siguro ito na ang pagkakataon. Sundan na natin ang panganay natin. Biglang natahimik si Colleen at nagbago ang mukha sa narinig na sinabi ng asawa. O bakit? Anong problema? Wala naman. Sa isip-isip ni Colleen, mukhang kailangan na niyang magpaubaya kay Sandro para hindi ito maghinala kung sakaling hindi na kayang itago ang kanyang pagbubuntis. Bagamat may nangyari na sa kanila ni Sandro noon kalagitnaan ng February, pero calendar method sila at hindi siya fertile noon panahon na yon sa kaalaman lang ni Sandro. Hindi pa rin alam ni Colleen ng mga panahon na yon na buntis na siya kay Mang Kaloy ng 2 weeks. Pero sa isip ni Colleen, pwede niyang malusutan iyon at sabihing palyado ang bilang niya sa calendar method para palabasin na si Sandro pa rin ang nakabuntis sa kanya. Uy honey, ano ba ang nangyayari sa'yo ha? Bakit ba tulala ka lagi? Kanina pa kita nakausap ha. May problema ka ba? Ha? Wala naman Sandro. Pasensya ka na ha. Medyo masama talaga ang pakiramdam ko eh. Huwag mo na ngayon please. Ay nako, bahala ka nga dyan. Oh, saan ka naman pupunta? Manonood muna ako ng TV, pampaantok. Tila nainis at bad trip si Sandro dahil hindi siya pinaisa ng misis. Pero bukod doon, nagtataka rin siya sa mga kinikilos ni Colleen na para bang laging malalim ang iniisip. At ayaw lang magsabi sa kanya
Wala siyang alam na ang kanyang misis ay may ginagawa ng milagro. Makalipas ang ilang araw, April 18, 2003, ngayon ay Biyernes Santo. Ganap na 10 AM ng umaga, papasada na si Sandro at magpapaalam sa asawa. Honey, aalis na ako. Baka gabihin na ako ng uwi. Biyernes Santo naman, pwede ka naman dito na lang. Mag-day off ka muna. Ayaw mo bang magsimba tayo? Malambing na salita ni Colleen sa asawa. Honey, alam mo namang hindi ako pala simba. Sige, ganito na lang. Sa Sunday na lang tayo magsimba. Sa pista ng pagkabuhay, okay? Babawi ako. Papasyal tayo ni Charlie sa plaza. Sabay halik ni Sandro sa pisngi ng sexing misis. Oo na, sige na. Ingat ka ha. Nakangiting tugon ni Colleen. Samantala sa kabilang bahay naman, aligaga na sina Aling Nida at ibang anak sa paggayak dahil magsisimba sila. Atin sila ng 7 palabras na ginagawa sa misa 12:00 ng tanghali. At pagkatapos naman ito ay magpoprosesyon na sila. Hoy Kaloy, wala ka bang balak maligo? Hindi ka ba sasama sa amin ng mga anak mo? Ay nako Nida, kayo na lang ng mga bata ang magsimba. Sinabi ko naman sa iyo at babiyahe ako mamaya pagkahatid ko sa inyo sa simbahan. Ay nako talaga, pagdating sa simbahan takot kang matanda ka. Kapag sa inuman at babae, present ka lagi. Nainis na salita ni Aling Nida. O sige na, maliligo na ako. Mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Kaagad pumasok si Mang Kaloy sa banyo para maligo at maghanda na dahil ihahatid pa niya sina Aling Nida at ang mga anak sa simbahan. Habang si Colleen naman pagkaalis ni Sandro. Ang init-init naman ng panahon, nakakainis. Makaligo na nga muna. Tila nagkataon na naman at ito sa parehong oras naliligo sina Mang Kaloy at Colleen sa kani-kanilang mga lugar. Parehas sila ng ugali kung maligo ay all the way. Ang walang mga suot at tila parehas pumasok sa kanilang mga isipan at naalala nila ang kanilang pinag-usapan. Na sa araw mismo ng Biyernes Santo ay pwede silang sumalisi. Kita mo nga naman? Oo nga pala, Biyernes Santo ngayon. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Colleen, napapasada si Sandro. Ayos, sa wakas, solong-solo na kita. Muli na namang nasabik si Mang Kaloy at naalala niya na pwedeng-pwede na matuloy ang naudlot nilang tagpo ng manugang dahil kay Gian. Samantala si Colleen naman sa loob ng banyo. Ay, sabik na ulit ako. Sana dumating ka mamaya, naghihintay na ako. Kausap na naman ni Colleen ang sarili sa banyo. Samantala, habang nasa banyo si Mang Kaloy, bigla na lang kumatok si Aling Nida. Hoy Kaloy, ano ba? Ang tagal-tagal mo na naman sa banyo. Ano na namang ginagawa mo dyan? Bilisan mo nga at mahuhuli na kami sa misa. Oo na, lalabas na ako. Masyado kang apurada. Ay nako, amoy Sondrox na naman yung banyo. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mong matanda ka? Panay na naman ang bunganga ni Aling Nida sa mister. At hindi naman sumagot na si Mang Kaloy. Pero tatawa-tawa si Mang Kaloy habang nagbibihis. At pasado 11 AM na nang nakaalis si Mang Kaloy at Aling Nida kasama ang mga anak para magsimba. Pero ihahatid lang ng matanda ang mag-iina niya at saka nagpaalam na papasada ng tricycle. Pero ang totoo, pupunta lang si Mang Kaloy sa lumang bahay dahil sa wakas ito na ang pagkakataon at makakaisa na naman dito. Habang nagdadrive ng tricycle, ramdam ni Mang Kaloy ang pagkasabik. Hindi siya halos makafocus sa pagdadrive at pinapawisan pa. Pero matulin ang kanyang pagtakbo para agad makarating sa paroroonan. Habang si Colleen naman ay iniwang saglit sa kuna si Charlie habang naglalaro. Pumanhik sa itaas para magbihis ng damit. At dahil alam niyang pupunta ang biyanan, muli na naman siyang naghanda at naghanap ng alam niyang sexy na isusuot. Pinagmasdan ni Colleen ang sarili sa salamin ng aparador at napansin niya na may mga pagbabago sa kanyang katawan. Tila lalo siyang nagkalaman
at ang kanyang makurbang balakang ay lalong naging bilugan. Pagkatapos ay sinuot naman niya ang isang pink soda na blouse at isang maong tokong pants, pero hapit na hapit naman ito sa kanyang makurbang balakang. Maya-maya pa ay inalis na niya ang balumbon ng tuwalya sa kanyang ulo na siya namang lumugay ang mahaba niyang buhok na basang-basa pa dahil bagong paligo. Maya-maya pa pagkatapos niyang mag-ayos ay may narinig si Colleen na nagbukas ng gate. Kaagad na bumaba si Colleen mula sa kwarto. Colleen? Pagbukas ng pinto, nagulat si Colleen dahil iba pala at akala niya ang inaasam niyang makita na biyanan, iba ang dumating. Nay? Oh, nanay, bakit napasyal po kayo bigla? Dumating ang ina ni Colleen na si Aling Evelyn, pasado 1:00 na ng hapon. Oo iha, galing ako dyan sa kabilang barangay. Kinukuha akong make-up at photographer sa kasal. Malapit na naman ako dito, kaya napadaan muna ako para dalawin ko ang apo ko. Ay apo, kamusta? Namimiss ka na ng lola? Pakarga nga. Inakala ni Colleen na si Mang Kaloy na ang dumating, pero hindi niya inaasahang pupunta ang nanay niya. Kaya wala nang nagawa ang sexing manugang. Bagamat may ramdam siya ng pagkayamot dahil mukhang may istorbo na naman sa kanila ng biyanan. Nay, kumain na ba kayo? Ipaghain ko na kayo ng tanghalian. Sige anak, at gutom na rin ako. Pasado 12:15 na nga ng tanghali, habang nakain si Aling Evelyn ng tanghalian, kasalo si Colleen, ay saka lamang dumating si Mang Kaloy. Biglang nagbukas ang gate at kumatok sa pinto. Sige iha, ako na ang magbubukas ng pinto. At pagkabukas ni Aling Evelyn sa pintuan, parehas nagkagulatan ang dalawa. Balae? Oy Balae, ikaw pala. Kala ko si Sandro na Tara pasok. Saka lamang nagkita sina Mang Kaloy at Colleen at nagtama ang kanilang mga mata. Tay, kayo pala. Maiksing tugon ni Colleen. O Balae, nandito ka pala. Hindi ko inaasahang magkikita tayo dito. Sagot ni Mang Kaloy. Oo nga may nakausap kasi akong client dyan sa kabilang barangay lang. Malapit naman dito, kaya dumaan na muna ako. Ikaw Balae, napasyal ka. Nasaan si Balaeng Nida? Hindi mo kasama? Oo, ako lang ang nagpunta. Ayun, nagsisimba siya kasama ang mga bata. Hinatid ko lang sila sa bayan at bumiyahe na ako. Sakto namang tanghali, kaya naisip kong dumaan dito. O siya, halika, sabay ka na sa akin. Dito na ako dumain ng tanghalian. Tugon ni Aling Evelyn. At sumabay na nga si Mang Kaloy sa pananghalian. Pinaghain siya ng sexing manugang. Hindi naman maiwasan ni Mang Kaloy na panakaw na sulyapan si Colleen. Pansin niya na iba ang itsura nito. Tila lalong humubog ang balakang at titig na titig ito sa suot nitong denim tokong jeans na hapit kasi sa kanya. Habang nanonood ng TV si Aling Evelyn habang nakain, lumapit si Colleen sa biyanan at nilagyan ng tubig ang baso nito. Dahil sa focus sa TV ang nanay ni Colleen, dito naman ay biglang hinawakan ang likuran ng manugang. Namuntikan namang mabitawan ni Colleen ang hawak na pitsyel dahil sa gulat at kiliti. Ay! Biglang napaigtad si Colleen. Sabay irap ng mata nito sa manyakis na biyanan na tatawa-tawa. Mabuti at hindi sila nahalata ni Aling Evelyn na abala sa pagkain at nood ng TV. Makalipas ang ilang minuto, tapos na silang magtanghalian. Niligpit na ni Colleen ang mga plato, saka naghugas sa lababo. Mag-aalas 2 na ng hapon nang magpaalam na si Aling Evelyn kay Mang Kaloy. O siya Balae, ako aalis na at baka hinihintay na ako ng mga bata doon. O sige Balae, mag-iingat ka ha. Pumunta ito sa kusina at nagpaalam sa anak. Anak, ako ay lalarga na. Salamat sa tanghalian. Sige po inay, ingat kayo. Bye apo, aalis muna si Lola. Paalam nito kay Charlie. Hinatid naman ni Mang Kaloy ang kanyang Balae
hanggang sa waiting shed at pagkatapos ay saka bumalik ang matanda sa bahay. Pagkabalik sinarado agad ni Mang Kaloy ang maliit na gate. Pagbukas niya ng pinto, sa kanya nilapitan ang manugang na nasa kusina. "Hi sexy kong misis." Sabay hawak nito sa bewang ni Colleen at hinalik-halikan. "Ano ka ba? Grabe ka naman. Nakikiliti po ako sa bigote mo." "Halika na sa itaas. Mamaya mo na yan tapusin. Sabik na talaga ako. Wala nang asungot." "Asungot? Nanay ko yun." Sabay kurot ni Colleen dito. "Aray, talaga naman eh. Nakakainis, ang tagal bago umalis ng nanay mo." "Mamaya na. Si Charlie patutulugin ko muna." "Hayaan mo na lang siya dyan. Sanay naman niya mag-isa sa crib niya. Halika na, doon na tayo sa kwarto." "Hindi pwede. Tsaka oras na niya para matulog. Maghintay ka dyan sa baba. Papatulugin ko lang ang anak ko." Wala namang nagawa si Mang Kaloy kundi maghintay sa ibaba. Pasado 1:30 PM na ng hapon, sinarado ni Mang Kaloy ang pinto tsaka nilak ang doorknob at saka pumanik sa itaas. Hindi na makapaghintay. Dahan-dahang binuksan ang pintuan ng maliit na kwarto at pagpasok niya. "Tay, ano ka ba naman? Basta ka na lang pumasok. Sabi ko tatawagin kita sa ibaba." "Ayos lang yun. Tulog na pala ang apo ko eh. Sige na, maghahanda na ako." "Dahan-dahan ka sa kilos. Baka magising yan. Ikaw rin, baka di ka na naman makaisa." "Abay, hindi na ako papayag. Bahala nang mahuli. Basta matuloy lang to ngayon." Paninigurado ni Mang Kaloy. "Loko ka talaga. Malaking problema yan. Kapag may nakahuli sa atin, baka mapatay pa tayo ni Sandro." "Sus, huwag ka nga matakot dyan. Kilala ko ang anak ko, duwag yan. Matapang lang magsalita. Kayang-kaya nga kita agawin sa kanya kung gustuhin ko. Pero dahil may mga anak pa akong iba, yun lang ang iniisip ko. Pero gusto ko talaga, Colleen, ibahay na kita at magpakalayo-layo tayo. At magsama na tayo parang mag-asawa." "Pwede ba? Tama na nga yung ilusyon mo. Malabong mangyari yan. Ano, magsisimula ka na ba o dadaldal na lang?" Pasimangot na si Colleen. Bigla namang napatawa si Mang Kaloy at agad hinalikan si Colleen. Siya namang gumanti din. "Colleen, napaka-sexy mo ngayon lalo. Napansin ko, mas lalong bumilog ang balakang mo." "Oo, halos 2 buwan na kasi akong buntis. Kaya asahan mo, masuhubog pa ang katawan ko." Hindi na makapagpigil si Mang Kaloy. Ang planong naudlot ng una, pero ngayon, tila wala nang makakapigil pa sa magaganap ngayong Biyernes Santo ng hapon. Kainitan ng panahon habang ang mga kapitbahay ay mga nagsiesta. Ito naman si Mang Kaloy at Colleen sa loob ng kwarto na mainit ang panahon at mas gusto nila ito para pagpawisan sila. Pero habang patuloy ang dalawa, may isa na namang hindi inaasahang pangyayari. Nang bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Kahit halos wala na sa mga sarili ang dalawa, pero narinig pa rin nilang parehas ang mahinang kumakatok sa pintuan sa ibaba. "Ina, ano yun?" Gulat at nanlaki ang mga mata ni Mang Kaloy. "Tay, may kumakatok sa ibaba." Bigla-bigla parang nabuhusan ng tubig ang dalawa at halos hindi malaman ang gagawin. Pawis na pawis pa si Mang Kaloy at Colleen sa tindi ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat. Pasado 2:00 na ng hapon, biglang tumayo si Colleen at umalis. Dali-daling nagbihis ng kanya-kanyang mga damit ang dalawa. "Colleen, ako nang bahala. Ako na lang magbubukas ng pinto. Mahirap na at baka si Sandro pa yan. Hindi ako basta makakalusot." "Sige tay, ikaw na muna ang bumaba. Huwag kang papahalata ha." Agad lumabas ng kwarto si Mang Kaloy at nalimutan pa niyang magbihis ng kanyang t-shirt na naiwan sa kwarto. Pagbaba ay agad dahan-dahang binuksan ni Mang Kaloy ang pintuan at biglang nagulat. "Oh, bala eh. Ikaw?
ikaw pala. Bakit ka bumalik? Medyo uutal-utal pa si Mang Kaloy sa tindi ng kaba sa dibdib. Balae, pasensya ka na sa bumalik ako. Kasi naiwan ko yata dito yung maliit na bag ko na may kamera. Agad namang napalingon si Mang Kaloy sa paligid at hinanap ang sinasabing bag ng balae niya. Ayun ba yun? Kulay maroon na nasa ibabaw ng TV set? Oo, yun nga. Sabi ko na nga, naiwan ko. Mariosep, alang-alala pa naman ako. Kala ko na wala ako sa tricycle. Kaagad namang pinapasok ni Mang Kaloy ang balae para makuha nito ang naiwang bag. Diyos ko, salamat, hay. Naku, akala ko na wala ko talaga. Pasensya na balae ha sa abala. Ayos lang yun balae. Nga pala balae, nasa sina Colleen at apo ko. Nasa itaas sila ng kwarto. Natutulog ang apo natin. Ganun ba? Pakisabi na lang kay Colleen, bumalik ako ha. At naiwan ko ang bag. Sige balae, naabala yata kita sa pagtulog. Sabay na patingin sa short ni Mang Kaloy si Aling Evely. Takaw pansin kasi ang harapan nito. Oo, natulog nga ako. Mamaya aalis na rin ako, nagpahinga lang saglit balae. Okay. Sige, aalis na ulit ako balae, salamat. Paglabas ng gate, malayong tinanaw ni Mang Kaloy ang balae hanggang masiguro na tuluyan ng lumayo ito. Bakit kaya ganun ang matandang yun? Pawis na pawis. Tsaka yung short niya, pinamumukulan. Ano kaya ang ginagawa nun sa loob? Takang-taka at nagtatanong si Aling Evelyn sa kakaibang kilos at salita ng balae na si Mang Kaloy. Pero hindi na niya ito pinansin at pinagwalang bahala na lang at saka sumakay ulit ng tricycle palayo. Sinarado agad ni Mang Kaloy ang maliit na gate at pinto sa baylak. Kakainis ang matandang yan. Perwisyo kung kailan nasa kasarapan kami. Inis na usal ni Mang Kaloy. Kaagad siyang pumanhik sa itaas at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto. Tay, bakit ka bumalik? Sino yun dumating? Yung nanay mo, bumalik at may nakalimutan daw. Yung bag niya na may lamang kamera. Nasaan na siya? Umalis na si nanay? Oo, saglit lang siya at kinuha lang ang bag. Nakakainis yung nanay mo, nasa kasarapan tayo na merwisyo pa. Tay, nakalimutan lang niya, ikaw naman. Asar ka agad? Halika na, bilis, ituloy na natin. Putya, bitin na ako lagi ah. Nung una si Gian, tapos ngayon namang nanay mo naman ang nang-abala. Masyado ka talaga, Tay. Wait lang, kita mo naman nainom pa ng gatas ang apo mo. Huwag ka maingay, kapag nagising ito, mas lalo kang hindi makakaisa. Walang nagawa si Mang Kaloy kundi maghintay na ilapag muli ni Colleen ang apo matapos itong padedehin at patulugin ulit ng manugang. Pasado 2:30 PM na ng hapon at mainit pa rin lalo ang panahon at tanging electric fan lang ang pinagsaluhan nila sa maliit na kwarto at nakatutok pa sa bata kaya naman pawis na pawis ang dalawa. Titiisin na nila ang init ng panahon sa mismong araw pa ng Biyernes Santo. Matapos ng halos ilang minuto, muli nilang nairaos ang kanilang matagal na inaasam na sandali sa loob ng maliit na kwarto. Kahit pakatabi nila sa higaan ang batang si Charlie na himbing sa tulog at hindi man lang nagising. Palatandaan na sanay si Mang Kaloy kahit katabi ang mga tulog na anak. Kaya naman madami silang anak ni Aling Nida. At dito kay Colleen, talaga namang makakarami siya ng anak. Sa pagod ni Mang Kaloy, natulog muna siya katabi si Colleen. Mahimbing na natulog ang dalawa na parang tunay na mag-asawa. Katabi si Charlie nagising na at naglalaro sa tabi nila. Pagkalipas ng 1 oras, 4:30 na sila nagising at naggulat si Colleen, gising na pala si Charlie. Agad niyang tinapik ang biyanan na tulog pa rin. Tay, bangon na. Gising ka na. Hapon na, baka mamaya dumating bigla si Sandro. Anong oras na? Naku, napasarap na naman ang tulog ko. Sarap talaga matulog kapag nakaisa muna.
at masarap din kapag bagong gising. Ay nako, tumigil ka nga dyan. Tama na muna. Ayan, gising na ang apo mo. Hindi ka na makakaisa. Sanay naman si Charlie eh. Hayaan natin siya sa crib. Hindi nga pwede. Saka na lang ulit kapag may pagkakataon. Sige na, labas ka na. Asus, palibasa solve ka na. Sige na nga, next time na lang. Sige na, larga na. At baka hinahanap ka na ni Nanay Nida. Lumabas na nga ng kwarto si Mang Kaloy at nagkape muna. Maya-maya ay bumaba na rin si Colleen kasama ang anak. Alis na ako mahal kong Colleen. Sige, ingat ka. Sabay kindat sa matanda at tuluyan naghiwalay na ng landas ang dalawa. Muli na namang nairaos ni Mang Kaloy at Colleen ang isang matinding bakbakan. Sa araw pa mismo ng Biyernes Santo, habang ang lahat ay nagtitika at nagpapahinga sa kainitan ng araw, ang dalawang nilalang ay hindi alintana ang kanilang mga pawis, mairaos lang ang walang kasing sayang sandali. Mag-subscribe sa Secret XPG.